Alam mo ba na may mga simpleng plumbing tricks na madalas gamitin sa mga modernong bahay pero hindi itinuturo sa karamihan ng mga Pinoy homeowner? Ito yung mga sikreto kung bakit ang bahay nila ay laging presko, walang amoy at hindi basta-basta nagbabara ang mga daluyan ng tubig. Kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo hanggang dulo. Minsan, kahit bagong-bago pa ang bahay mo, napapansin mo bang may umaalingasaw pa ring amoy sa CR? O di kaya, yung lababo sa kusina mo parang linggo-linggo na lang barado? At ang pinakamatindi, kapag malakas ang ulan, bakit parang lumulubog ang sahig o may bumabalik na tubig sa floor drain? Akala mo, baka may sira ang tubo o kailangan ng magpalit? Pero ang totoo, hindi laging sira ang tubo. Minsan, mali lang ang diskarte sa pag-install. At ito yung mga detalyeng minsan ayaw ipaalam ng ilang contractors o tubero para makatipid sila sa materyales at oras, pero ikaw ang magdurusa sa huli. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ngayon, ibubunyag natin ang mga hidden plumbing hacks na dapat alam ng bawat smart Pinoy homeowner. Hindi ito komplikado at pwedeng-pwede mong ipagawa sa iyong pinagkakatiwalaang tubero. Una, pag-usapan natin ang septic tank. Karamihan sa atin, ang alam lang ay yung isang hukay lang. Pero ang mas magandang sistema ay ang two-chamber septic tank. Bakit? Sa unang chamber dito nalalagay ang mga solid waste. Habang napupuno ito, yung liquid waste lang ang aagos papunta sa pangalawang chamber, kung saan mas lalo pa itong sasalain bago lumabas sa lupa. Ang resulta, hindi basta-basta napupuno ang septic tank mo at mas malinis ang tubig na bumabalik sa environment. Mas matipid ito in the long run. Pangalawa, para sa ating mga kusina, ito ang lifesaver, ang grease trap. Alam naman natin na mahilig tayong magprito at gumamit ng mantika. Kapag hinuhugas natin ang mga pinaglutuan sa lababo, yung sebo at mantika dumidiretso sa tubo. Over time, tumitigas yan at nagiging sanhi ng matinding pagbabara. Ang grease trap ay isang maliit na box na ini-install sa ilalim ng lababo. Sinasala nito ang mantika at sebo bago pa man makarating sa main drainage pipe. Simple lang itong linisin at maiiwasan mo na ang sakit ng ulo sa baradong lababo. Pangatlo, para sa mabahong CR at floor drains, ang solusyon ay floor trap with a deep seal. Yung amoy na parang galing sa imburnal, yan ay dahil natutuyo yung tubig sa loob ng P-trap o U-trap ng floor drain mo, kaya nakakasingaw yung amoy mula sa septic tank o sewer line. Ang deep seal trap ay may mas malalim na selyo ng tubig, kaya hindi ito basta-basta natutuyo. Kahit iwan mo ang bahay ng ilang linggo, pagbalik mo, walang masamang amoy na sasalubong sayo. Pang-apat, isa sa pinaka-importante pero madalas kinalilimutan, ang vent pipe o air vent stack. Naranasan mo na bang mag-flush ng inidoro tapos parang bumubulwak yung tubig sa floor drain? O di kaya, ang bagal bumaba ng tubig sa lababo? Kulang yan sa hangin. Ang vent pipe ay konektado sa iyong drainage system at umaakyat hanggang sa bubong. Nagbibigay ito ng daanan para sa hangin para yung tubig ay dumaloy ng tuloy-tuloy at walang vacuum effect na humihigop sa water seal ng mga traps mo. Ito ang sikreto sa smooth-flowing drainage system. At panglima, kung medyo kapos sa budget o maliit lang ang espasyo para sa isang buong vent stack, may alternatibo, ang loop vent o ang mas moderno, air admittance valve o AAV. Ang AAV ay isang one-way valve na nagpapapasok ng hangin sa tubo kapag may dumadaloy na tubig. Pero sinasara nito ang sarili para hindi lumabas ang mabahong amoy. Budget-friendly ito at mas madaling i-install, lalo na sa mga renovation. Lahat ng mga ito ay pwedeng-pwedeng idagdag kahit sa simpleng bahay lang. Basta't alam mo kung ano ang dapat ipagawa. Knowledge is power, lalo na sa pagpapagawa ng bahay. Kapag alam mo ang mga ito, masisiguro mong tama ang pagkakagawa at maiiwasan mo ang mga problema sa hinaharap. Sana ay marami kayong natutunan ngayon. At bilang pasasalamat sa inyong panonood, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang tips para sa iyong Smart Pinoy Home. Teka, huwag ka munang aalis. Bukas, may pasabog tayong topic.
Pag-uusapan natin ang mga malalaking pagkakamali sa septic tank placement na nagdudulot ng baha, backflow, at masangsang na amoy na ayaw mong mangyari sa bahay mo. Kaya i-click mo na rin yung notification bell para updated ka. Maraming salamat at hanggang sa susunod.